Muli magandang araw, ito po ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. Kasama natin si Sec Jing Paras. Sec Jing, magandang araw sa iyo. Magandang araw naman, paring Eli. Magandang araw muli sa ating mga mahal na mga kababayan na mukhang binobombard ng lahat ng mga media, weaponization of the government against yours truly na puro trial by publicity. Mga kababayan, sa tamang panahon, may investigation naman ang NBI, mayroon silang subpoena, doon natin yan sasagutin. Hindi sa dyaryo, hindi sa social media or sa lalo na sa mainstream media. Kasi nahalata tuloy na bayad sila para laitin yung isang miyembro ng oposisyon. Paring Eli. So, timing yan na Sec Jing, no, sa naging pahayag ngayon at na-interview ito pong si VP Sara Duterte na sinasabi niya lahat ng hindi sumusunod sa Malacanang o sa administrasyon ay hinahabol. So, yung parang kumukontra, tinitira, hinaharas at tinetreten. So, yun eksaktong pahayag ni VP Sara Duterte at iparirinig natin yan. Pero ikaw ba ay nang sinabi ni VP Sara dito na tinitira, inaharas at tinetreten, parang ramdam mo ba nakasama ka rito, Sec Jing? Baka sobra-sobra pang ramdam ko. Dahil mukhang ang mukha ko ngayon ay nagkalat-kalat sa lahat na social media. Pero sa mga nababasa ko, lalo na sa mainstream, yung mga announcers dyan na halatang-halata, maski paring Eli, maski yung nakabalabal or nakatakip ang mukha ng isang tao na nagkiklaim na siya daw ay isang pimp at isang human trafficker, nilalait ako, nagsisinungaling tungkol sa akin, pero bakit naman pinapayagan itong television station or itong network na nakabalabal, hindi ba dapat kung ang isang tao nagsasabi ka ng totoo at mayroon kang pinanindigan, dapat hindi ka nagtatago. Pero itong istasyonan na ito, ginagawang propaganda, trial by publicity against me. Hindi hinihintay yung resulta ng investigasyon bago sila maglabas ng, para both sides have already been, ito, kino-commercialize sila for only one side. Walang hiya itong istasyon na ito. So ito, parang yung pamosong sinasabi ni Senator Robin Padilla na one-sided. One-sided. At, well, bago natin i-continue ito at masabi ko yung side natin, pakinggan muna natin ang ating isang mahal na mahal, pero sobra ding api, sobra ding hinaharas, sobra ding nilalait ng mga trolls at mga miyembro ng administrasyon ni Marcos. Ito po si Vice President Sara Duterte. Your reaction, Vice, isa-isa na kayo ng administration, especially yung mga senators na identified po sa inyo, na partido po. Well, it shows kung ano yung pinagkakaabalahan ng administrasyon ngayon, ng gobyerno ngayon. Ang pinagkakaabalahan nila ay politika dahil nakikita natin na may pattern na. Hindi lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi lang ako, kundi lahat ng hindi sumunod sa palasyo kay President Marcos ay hinahabol, tinitira, kinakasuhan, hinaharas, tinetrete. So, paring Eli, bilanggit mo nga kanina, pwede mo bang ulitin? Nakita na natin yung salita galing sa video ng ating butihing Vice Presidente at ano nga
yung ini-emphasize niya ngayon. So, ang binabanggit ni BP Sara na kung saan ay abalang-abala, no? Busy ang Marcos Jr. administration sa politika at pangunahing pinagkakaabalahan ng pamahalaan sa halip na yung ibang problema ng bansa. At hindi lang daw po si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi lang daw si BP Sara, kundi lahat ng hindi sumusunod sa palasyo kay President Marcos ay hinahabol, tinitira, hinaharas at tinetreten. So dito, sakto ito, Sec Jing. So ikaw ba'y nakakaramdam ng ganito na tinitira, hinaharas, tinetreten? Sobra-sobra. Yung NBI director mismo ang nangunguna sa weaponization. Obvious naman na obvious. Ang kaso noong PIMP, na sinasabi daw niya, ito nga, that has to be validated and I have an adverse opinion on that na regular daw sila na nangre-raid, nag-o-observe ng mga human trafficking. Pero bakit bigla dito sa taong ito na sinet up? Sinet up ito mayroon akong ebidensya na sinet up ito para magdala ng mga babae doon sa hotel. Tapos, nasyado namang timing na sinalanta ng NBI. At masyado namang obvious na ang kanyang kasalanan ay tungkol lamang sa paring Eli, human trafficking ay bigla namang pinasok ako at saka si Congressman Libiste sa kwento at sinulsal na ng sinulsal or pinunteriya na sa amin na wala na yung dapat nga nakakulong na ito at nasampahan na ng kaso dahil heinous crime yung human trafficking. Pero napunta tayo sa pag-framework daw. Frame up daw ng isang ex-congressman at kasalukuyang congressman na parang laitin or sirain ang karakter ng isang top official. Masyado namang obvious. Wala naman silang ebidensya na may nilabas na siniraan, mayroong affidavit, mayroong kung ano-ano. Well, hindi na lang natin i-elaborate yan because mayroon namang investigation going on. Doon na lang tayo. Pero I'll just take exception to these two things, no? One is yung kasinungalingan nitong Bugaw at saka yung kanyang ano bang tawag niyan? Pokpok na Kaya mga alaga na lang. mga alaga na in the business. Anong tawag nito? Na mukhang they're being coached, allegedly. Because ang totoo naman talaga niyan, yung sinasabi na ako daw ay nag-concoct ng istorya at ipiprame is the other side. Kabaligtaran. Just a glimpse of what we're gonna debunk later. Ito mismo, itong pimp, siya ang nag-propose sa akin. Kasi, siguro, dahil sinabi na nga, inamin na nga niya na mukhang pera siya, baka gusto niyang pirahan kami, or baka gusto niyang pirahan yung kabila. Iba-blackmail niya, sasabihin niya na ito yung mga sinasabi. Pero, at the end of the day, mga kababayan, sasagutin natin yan. Pangalawa po, daldal ng daldal itong NBI director, imbis na he keeps his mouth shut dahil sila ang nagko-conduct ng investigation, siya pa ang nanglalait sa iniimbestigahan. Pangalawa, biglang sumakay itong junior brad ko sa fraternity. Porque big shot na siya, wala nang investigasyon. Sumakay siya dito sa issue
At pasimuno daw ako ng human trafficking. Naku! Pare, sa tagal ko na man of integrity and we're serving this country. Sa tanda na natin, maging human, magnilnegosyo pa ba tayo ng babae at ipapain natin dito sa mga para i-destabilize daw ang gobyerno. Napaka out of this world ang thinking nito. Unang-una, paano ko naman gawin yung magpapain kay Abalos, kay Boying, dito sa nakikisawsaw na John Vic, kay Vince Dizon. Kung kukuha tayo ng babae at ipapain natin, malayo pa lang, halangin na ng security guard or yung security nila. So, I cannot imagine how a lowly person like me will be able to turn around the government just because I will plant women. Paplant ko yung mga babae sa kanila. Ito namang mga tao na to, with your respect. Hindi naman mga babaero ito. They are men of integrity, men of fidelity. So, bakit naisip nila na ang pang-destabilize sa kanila ay idadaan sa pagpapain ng mga babae? Napakalayo naman yan. So, yun lang, and lahat po na yan, sasagutin po natin lahat. Kasi, wala po tayong ginawa, pinlano, or anything that will disrespect the government, that will malign its officials, and so on and so forth. So, abangan nyo na lang yung aming ilalabas na sagot dito sa mga kadami-daming panglalait, kadami-daming trial by publicity ng mga mainstream media, ng mga trolls ni Marcos, para lang sirain ako, mga kababayan. Okay, so abangan ho natin mga kababayan at yung magiging sagot ng kampo mo, Sec Jing. So, maraming salamat po sa inyong mga taga-subaybay dito po sa ating palatuntunang Iparas kay Iparas. Magandang araw po sa inyo lahat. Okay, thank you.